Abiso naman sa mga motorista, sa susunod na buwan na posibleng ipatupad ang single ticketing policy sa Metro Manila, kung saan papayagan na rin ang pagbabayad ng multa online. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Dahil walang katanggi-tanggi sa booking, kung saan-saan daw napapadpad ang motorcycle taxi rider na si Romel. Kaya kung saan-saan din tuloy natsetsempuhan ng traffic violation. Kung malayo yung nahuli, mapapalayo ako pag tubos. Hindi ako makapagtrabaho kasi wala akong lisensya eh. Kaya malaki raw ang pakinabang sa mga tulad niya ang one ticketing policy sa buong Metro Manila na tinakdaan na ng buwan ng pagpapatupad. Sa sistemang ito, iisa na lang ang traffic violation ticket, mapa MMDA man o LGU ang makahuli sa motorista. At ang bayaran, pwedeng online, sa bangko o sa LGU kung saan nagka-violation. End of April, we're looking at it, but it is realistic. We are ready now for the dry run after Holy Week. Okay na yun. Isa-isang ano na lang. Isa-isang penalty na lang. Online bangko, mas madali for me. Ngayon ang huling araw para amyendahan ng mga LGU ang kanilang traffic ordinances para tumugma sa bagong Metro Manila Traffic Code. Sa ilalim niyan, mas mataas ang multa sa ilang traffic violation. Halimbawa, para sa overloading, hindi pagsunod sa traffic signs at mga depekto sa accessories ng sasakyan, ang dating 150 pesos na multa magiging 1,000 pesos na. Tumaas ng mahigit 500%. 1,000 piso na rin ang multa sa hindi paggamit ng seatbelt, habang aakyat sa 500 pesos ang multa sa paglabag sa number coding. Liliit naman ang multa para sa speeding. Kung mataas na yung violation, konti lang naman ang kinikita ng makagaya ng namamasada. Wala naman kaming magawa. Susunod na lang. Dapat may rin yan, may public consultation din dapat yan. Paalala ng Metro Manila Council, walang mamumultahan kung walang lalabag sa batas trapiko. Kumpiyansa raw ang Metro Manila Council na wala namang hihiling sa korte na maglabas ng temporary restraining order laban sa single ticketing policy. Hindi raw tulad ng sinapit ng no contact apprehension policy na pansamantalang ipinatigil ng Supreme Court. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok 24 oras.